Kamusta? Sigurado ako narinig mo na rin yung pinakabago, no? Yung issue kina Alger Abrenica at AJ Raval. Oo, grabe yung pahayag ni Jeric Raval. Medyo biglaan. Talaga? Kasi nung Agosto 23 lang yon, 2025, sinabi niyang dalawa na raw yung anak ina AJ at Aljor. Which is, alam mo, directly opposite doon sa mga naunang sinasabi ni na Alger at AJ mismo. Oo nga eh. Kasi 'di ba, lalo na nung 2024, sunod-sunod yung pag-deny nila na wala raw anak, na hindi raw totoo yung mga chismis. Tapos, idagdag mo pa yung fact na, teka, kasal pa rin si Aljur kay Kylie Padilla, kahit iwalay na sila. Exactly. Medyo complex yung sitwasyon. Ang daming layers. Nakakalito na nga minsan yung mga statements, di ba? Totoo. Kaya yun yung gagawin natin ngayon. Susubukan nating himayin ito para sa iyo na nakikinig gamit yung mga nakalap nating reports, pati na rin yung mga legal analysis. Okay. Ano ba talaga yung posibleng mga pananagutan dito sa ilalim ng batas natin? Yun ang tanong eh. Sige. So yun nga, yung highlight talaga yung sinabi ni Jeric Raval. Sa isang press interview pa yun, di ba? Pagkatapos niyang manalo sa FAMAS. Oo, dun niya binunyag. Sinabi niya, may 2 anak daw. Isang lalaki, mahigit 1 taon na. Tinawag pa niyang Al Jr. May nickname pa. Oo. Tapos isang babae, mga 9 na buwan pa lang daw. Wow. At ang bigat niyan kasi gaya lang sabi mo, salungat talaga doon sa mga naunang denial ni na AJ at Aljur. Naalala ko pa yung mga post nila dati. Oo, sunod-sunod yun nung 2024. May mga lumabas kasing pictures, di ba? Chismis na buntis daw si AJ, pero todo tanggi sila. Talagang matindi yung pagtanggi nila noon. Exactly. Kaya ngayon, parang ano ba talaga? Yun yung tanong ng marami. Okay. So para mas maintindihan natin, balikan natin saglit yung timeline, no? Para may konteksto tayo. Sige, importante yan. Ikinasal sina Alger at Kylie Padilla Disyembre 2018. Dalawa yung naging anak nila. Tapos naghiwalay sila mga bandang Abril 2021. Pero yung public confirmation, Hulyo 2021 na yata yon. Tama. Tapos ayon naman mismo kay AJ, yung relasyon nila ni Alger nagsimula daw ng mga Hunyo 2022. Okay, June 2022. Tapos nag-public sila Valentine's Day ng 2023, di ba? Oo, February 14, 2023, inamin na nila officially. Pero eto yung crucial point. Sa pagkakaalam natin, wala pang legal na annulment yung kasal ni na Aljur at Kylie? Ayan. Yun yung pinaka-importante siguro sa usaping legal. Kasi technically, legally, kasal pa rin si Alger kay Kylie. Dito na ngayon papasok yung mga tanong. Kasi marami akong nakikitang comment, alam mo na, concubinage yan, kasuhan na. Pero ano ba talaga ang sabi ng batas? Unahin na nga natin yung concubinage. Applicable ba yan dito? Okay, yan yung pinaka-common na naiisip ng tao, pero yun din yung madalas na may misinterpretation eh. Talaga? Paano? Kasi akala ng marami, basta yung lalaki kasal, tapos nagka-relasyon sa iba, automatic concubinage na. Pero sa batas natin, sa Revised Penal Code, Article 334, hindi ganun kasimple. Paano hindi simple? May 3 lang kasing specific na situation or acts na pwedeng mag-qualify as concubinage, hindi lang basta pagkakaroon ng relasyon. 3 lang. Akala ko, basta may other woman, pasok na agad. Ano yung 3 yun? Sige nga. Okay, una, kung pinatira ni Mr. yung mistress niya, yung kerida, doon mismo sa bahay nila ng legal wife, yung conjugal dwelling kumbaga. Sa mismong bahay nila ni Mrs. Okay, ano yung pangalawa? Pangalawa, kung nakipagtalig siya doon sa kerida under scandalous circumstances. Yung tipong, alam mo na, nakakahiya sa publiko or very public yung act. Scandalous. Okay. Pangatlo. Pangatlo, yung cohabitation. Kung nagsama sila ni kerida sa ibang bahay, para nag-live-in sila sa ibang lugar. Kailangan mapatunayan ang isa dyan sa 3 yan. Okay, so dapat may ebidensya ng isa doon. Pinatira sa bahay, eskandalosong pagtatalik, or nagsama sa ibang bahay. Hindi sapat na may relasyon lang or tas kahit pa totoo yung sinabi ni Jeric na may 2 anak na sila,
Hindi pa rin automatic yon. Hindi pa rin automatic na basehan for concubinage based doon sa tatlong elements na yon. Kasi yung pagkakaroon ng anak, while strong evidence ng relationship, hindi siya specifically yung act na tinutukoy ng batas for concubinage. Ah, okay. Malinaw yon. So, yung mga legal analysis na tiningnan natin, yun ang sinasabi nila, na base sa mga publicly available information ngayon, wala pang lumalabas na ebidensya nga nagawa ni Aljur yung isa sa tatlong yun. Walang balita na pinatira niya si AJ sa bahay nila ni Kylie dati? Wala naman, o kaya na may nangyaring sex under scandalous circumstances na documented, o yung matibay na proof ng cohabitation nila sa ibang specific na tirahan. Kaya yung initial assessment, parang mukhang mahina pa or wala pang solidong basehan para sa kasong concubinage at this point. Okay. At may isa pa, di ba? Yung sino lang ang pwedeng magsampa ng kaso. Importante rin yun eh. Oo, napaka-importante niyan. Ang concubinage kasi tinatawag siyang private crime. Private crime. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung offended party lang, yung asawang babae, in this case si Miss Kylie Padilla, ang may karapatang magsampa ng kaso. Siya dapat ang mag-file ng complaint laban sa pareho, kay Aljur at kay AJ. Ah, so kung hindi magsasampa si Kylie, Walang kasong concubinage na uusad sa korte. Kahit pa siguro may ebidensya doon sa tatlong acts, kung ayaw niyang magsampa, wala. okay. Big lesson learned yon. Hindi lahat ng parang mali sa tingin natin or sa social media, automatic na krimen pala sa batas. Iba yung moral judgment sa legal requirements. Tama, magkaiba yon. Pero teka, lumipat tayo sa isa pang anggulo. Kasi madalas ding nababanggit to pag may ganitong issues Yung RA 9262, yung anti-VAWC law. Pwede bang doon pumasok to? Yan yung pangalawang tinitingnan. Ang Republic Act 9262 o yung Violence Against Women and Their Children Act, mas malawak to kumpara sa concubinage. Mas malawak. Paano? Kasi ang VAWC law, ang purpose niyan is protektahan yung babae at yung mga anak niya laban sa iba't ibang klase ng abuso, hindi lang pisikal. Kasama dyan yung sexual, psychological at saka economic abuse. Okay, so 4 na klase ng abuse. Physical, sexual, psychological, economic. Oo, at ang pwedeng managod dito yung partner or dating partner, asawa or dating asawa, o kahit sino na may common child sila. Applicable yung relationship context dito. Sige, paano yun mag-a-apply dito sa situation nila? Kasi parang wala namang balita ng physical violence, di ba? Wala nga, walang ulat ng physical abuse. Pero doon sa mga analysis, tinitignan yung dalawang posibleng klase ng abuse na baka relevate, yung psychological violence at economic abuse. Okay, isa-isahin natin. Psychological violence muna. Ano ba yon under VAWC? Kasama dito yung mga actions na nagdudulot ng mental or emotional suffering sa babae o sa anak niya. Maraming examples yan like paninirang puri, pagpapahiya, pananakot, pagbabanta. Pati yung pagkontrol. Oo, kasama yung pagkontrol sa actions niya, sa decisions, pag-isolate sa kanya sa friends or family. At ito yung key dito sa context natin, repeated infidelity, paulit-ulit na pangangaliwa. Oh, teka. So yung repeated infidelity pasok na sa psychological violence under VAWC kahit hindi concubinage? Pwede, pero may malaking pero dyan. Ano yon? Hindi automatic yon. Kailangan mapatunayan na yung paulit-ulit na pangangaliwa na yon nag-cause ng significant mental or emotional suffering kay Miss Padilla. Yun ang standard. Ah, so hindi lang yung act ng infidelity mismo, kundi yung epekto sa kanya. Kailangan may proof ng suffering. Nakaranas siya ng matinding distress, anxiety, depression, or any form of psychological harm. Kailangan ng ebidensya niyan. Anong klaseng ebidensya yon? Testimonya niya? Pwedeng testimonya niya, pwedeng medical records kung nagpatingin siya sa doktor or psychologist, testimonya ng ibang tao na nakawitness ng epekto sa kanya. Hindi basta-basta. Mukhang mas mahirap patunayan yan kumpara sa inaakala ng iba na pag nangaliwa, VAWC na agad. Oo, hindi siya cut and dried. Kailangan talaga yung link between the act
infidelity or control, and the resulting psychological suffering. May mga Korte Suprema decisions na rin dyan na nagdi-discuss niyan. Okay, sige. Gets ko na yung sa psychological violence. Ano naman yung pangalawa? Economic abuse. Paano papasok yon? May mga anak sila eh. Yun nga, ang economic abuse sa VAWC, basically yung pagkakait or pagbabanta na magkait ng financial support na legally due sa babae or sa anak. So yung sustento, child support. Oo, kasama yon. Pero hindi lang yung simpleng hindi nagbigay or kulang yung binigay eh. Ang tinitignan din dito yung purpose or effect. Ginagawa ba yung pagkakait ng suporta para i-control yung babae? May element ng control dapat. Usually yun yung tinitingnan. Halimbawa, kung sinasabi na hindi kita bibigyan ng pera para sa mga bata hanggat hindi mo ginagawa to. Or hindi ka pwedeng umalis dito kasi wala kang pera. Yung ginagamit yung financial situation para manipulahin or i-dominate siya. So kung let's say hindi nagbibigay ng sapat na child support si Aljur para sa mga anak nila ni Kylie, pwede yon maging economic abuse under VAWC. Mari, kung mapapatunayan na yung hindi pagbibigay or kulang na pagbibigay ay sinasadya at ginagamit para pahirapan or kontrolin si Kylie o yung mga bata, may mga kaso na ang Supreme Court itinuring na yung deliberate and prolonged non-support despite capacity to provide as economic abuse kasi nagkakos yun ng hardship at nakokontrol yung buhay ng mang-ina. Interesting yun ha. Akala ko kasi yung child support parang civil obligation lang yan madalas. Pwede pala siyang maging basehan ng criminal case under VAWC? Pwede kung may kasamang elemento ng control or abuse nga. Again, evidence is key. Patunayan dapat yung intent or yung controlling effect. Grabe. Ang dami palang factors. Oo, kaya pareho sa psychological violence at economic abuse, crucial ang ebidensya. At unlike concubinage na private crime, yung VAWC, public crime yan. Public crime. So hindi lang si Kylie ang pwedeng magsampa. Tama. Pwedeng si Kylie mismo, pwedeng yung anak niya kung may capacity na, pwedeng kamag-anak, social worker, police, o kahit sinong concerned citizen na may personal knowledge sa abuso. Mas malawak yung pwedeng mag-initiate ng action. Okay, ang linaw ng pagkaka-explain mo. So, hindi talaga pwedeng mag-jump to conclusions agad, no? Kailangan tingnan yung specific requirements ng batas. Exactly. Kaya balik tayo sa conclusion ng mga analysis. Sa concubinage, base sa alam natin ngayon, mukhang wala pang solidong grounds. Sa VAWC, depende talaga kung may mailalabas na ebidensya si Ms. Padilla para i-prove yung psychological harm from repeated infidelity or control o aya yung economic abuse related sa support. Okay, dito na siguro papasok yung tanong ko para sa iyo na nakikinig. Kasi ang gulo ng sitwasyon, di ba? May magkakaibang statements galing mismo sa pamilya, may mga unang denials, may legal reality na kasal pa si Aljur, tapos eto yung mga posibleng legal implications na pinag-usapan natin. Paano mo pinoproseso ang lahat ng ito? Paano mo binabalanse yung pag-unawa mo sa personal na buhay nila, yung mga desisyon nila, yung katotohanan para sa kanila versus dun sa mga legal na obligasyon na meron sila. At syempre, yung tingin at reaksyon ng publiko. Complex yan eh. Talagang complex. Ano sa tingin mo? Gusto naming marinig yung insights mo. Pwede mong i-share yung sa comment section. Oo, magandang pag-usapan yan. At para lang i-recap natin yung dalawang main legal concepts. Una, concubinage. Article 334 Revised Penal Code. Kailangan, kasal pa si lalaki, nagawa yung isa sa tatlong specific acts, mistress sa conjugal home, scandalous sex o cohabitation elsewhere. At si Mrs. ang magsasampa. Private crime to. Okay? Pangalawa, VAWC, RA 9262. Mas malawak. Sakop ang physical, sexual, psychological, kasama yung pwedeng idulot ng repeated infidelity kung may proof ng harm, at economic abuse, like using non-support to control.
Depende sa Kumusta sa ebidensya inyo na at public nakikinig? crime to. Maraming salamat sa napakalinaw na medyo paghimay mabigat, na yan. pero kailangan At sa iyo nating na sumusubaybay, Hango kung ito nagustuhan sa mo isang tong ganitong balita ng klaseng malalimang ABS-CBN pagsusuri, News. alam mo na. Tungkol sa isang Mag-subscribe babae ka na na para kulong hindi daw mo ng ma-miss yung mga susunod pa nating pagtalakay. 23 Tama. taon. At syempre, Para sa kailangan sentensyang nating 30 araw lang. bigyan pugay ang mga 23. sources natin para sa episode na Hindi ito. po typo yan. Ang mga impormasyon at Nakakaano nga, analysis ay nakakahimbat hango talaga sa yung mga numero. ulat ng 23 GMA taon Entertainment, para sa isang buwan lang PEP-PH, halos. Oo nga Wikipedia, Ayon sa Cosmo balita, PH, August 25, ABS-CBN News, 2025, nakalaya kasama na na raw rin si ang mga Margarita legal Gutierrez. insights mula Pero, sa Respicio paano? Co., Paano Scrib, nangyari yung ganong katagal? DFS Yun yung malaking Consulting, tanong talaga. at ndvlaw.com. At Mahalaga ang base pagkilala sa hawak kanila. nating impormasyon, Very na galing lang importante. talaga dun sa Hanggang ulat sa muli pamagat at nating ilang nabanggit na pagsisilid sa mga keywords, usap